Ang buhay ay isang umagang nakangiti, at ikaw ay ang lupang sinusuyo ng bituin. Di mo man siling ang langit, di mo man siling, ito ay nandirito pa rin. Kung ang lahat ay may katapusan, itong paglalakbay ay makakarating din sa paroroonan. At sa iyong paglisan, ang tanging pabaon ko ay pag-ibig. Sa pagbuhos ng ulan, sa haplos ng langit, alaala mo ay nakaukit sa pisngi ng langit. Ika'y nandito pa rin. Kung ang lahat ay may katapusan, ito paglalakbay ay makakarating din sa paroroonan. At sa iyong paglisan, ang tanging pabaon ko ay pag-ibig.
si Inda, Oh. yang sastre, tsaka Oh. itong si Ima. O yan, singilin mo yan. Pagka hindi sila nagbigay, papatawag ako sa City Hall. O, yun lang. Eh, wala tayong pera. Yung aso. Alin doon? 3.5 yan mo. 3.5. Eh! Wala na tayong pera. Kailangan mo. Nabilang mo na? Oo. 3.5 ba? 3.5 yan Ha? 3.5 ba? Oo, bakit? Nabilang mo ba? Hindi pa. Bilangin mo. Ito na lang pera namin. Yung unang ano yun yan, bilangin mo muna yun. Ano na bigyan? Sumama yun. 500, no? Nabilang mo na yun? 100, tigi 100 ito. di ba? 500 ang isa niyan. Ito, 100. Ito, yan, o, 100. 100. Oh, 500 na yun. O, yan. O. Yan ko na. 2, 3, 5, 3, 5. O. Sakto. Ha? Bayad yan ni nanay. Ha? Bayad ni nanay yan doon sa dulo.
Masakit pa rin po si mama eh. Ang problema po kasi hindi po tama yung ginagawa eh. Nagkasakit na nga yung matanda dahil sa panggugulo nila. Yung ba ngayon, may sakit na yung matanda. Nanggugulo pa rin. Ng mga usap-usap na lang, kwento-kwento, paninirang puri. Saka yung alarming scandal, panggugulo po ito. Bubulabog. Kaya nahimik po kami rito. May sakit na po yung matanda. Nanggugulo pa rin po. Hindi ko pa po ginamit yung ear louder ko. Kaya naging klaro yung sa akin yung mga sinasabi nila kasi sa ear louder na application. Pinipilit po kami rito guluhin. Samantalang nanahimik po ako, naglalaro po ako, nag-recording ako. Nagla-live po ako sa YouTube. Hanggang bala po kami rito, pinipilit po kami guluhin. Sabi ko nga, pakiusap, may sakit na yung matanda. Hindi ko na nga malaman yung gagawin ko. Yung matanda, may sakit. Tapos guguluhin pa kami rito. Walang awa itong mga to eh, therapy. Tukoy ko naman po kung sino-sino po ito. Kilala ko po. Dahil hindi po matahimik yung namin dito, yung pamumuhay namin din sa kanila. Dapat kaya nahihimik ka, hindi ka na dapat ginugulo. Taga rito, taga ibang lugar ka, huwag ka rito manggugulo. Gulo ka rito, hindi ka naman taga rito. Bira ka, gumagawa ka ng pera. Wala kaming pera. Maghanap buhay ka ng malinis, huwag yung ganyang illegal. Bira pang gugulo. Adik ka na nga eh, gumagawa ka pa ng illegal. Wala mo, di kita kilala. Hindi ka tumigil sa ginagawa mo. Tumigil ka. Diba? Hindi totoo lahat na sinasabi mo. Diba? Wala kang makukuha ng sa akin. Hindi totoo. Wala nang sasabi, hindi totoo. Ayan, klaro na ha. Yan ang magiging sagot ko sa hanggang huling buhay ko ha. Hindi totoo. Ninaklaro ko na sa live. Live pa. Manahimik ka lang. Pa kayo na kailangan mo sagutin. O yan, sinagot ko na. Hindi totoo sinasabi mo, paninira lang lahat. Sinisiraan mo ko dahil gusto mo ko pagkapirahan. O, ayan na. Saka hindi ka taga rito, huwag mong gawin dito yung panggugulo mo. Manahimik ka. May sakit yung matanda oh. Pagka may nangyari dyan, ikaw ang sisisihin ko, loko ka. Tanda mo yan, naka-live ako. Nakatag sa akin si Sir Rapi. Kung anong mangyari dyan, malalaman ni Sir Rapi kung ano yung mga sinabi ko. Ikaw sisisihin, saka yung mga kasama mo dyan. Tanda mo yan ha. Hindi ako nananakot, binabalaan kita, tanda mo. Hindi ka naawa.
Diba ka? Kasi makabawas ka sa suliranin dito, dadagdag ka pang hayop ka. Ang dami sinabi ko, kapag may nangyari sa matanda, sisisihin kita. Kahit saan tayo makarating. Kaya alam, hindi kita kilala. Kaya pasyensyahan lang kita. Tumigil ka na. Wala kang mapapala. Kahit anong mangyari, hindi totoo yung sinasabi mo. Naninira ka lang. Ayan, malinaw na. Sa live. Sisiraan mo ko dahil gusto mo ko pagkapirahan. Oh, ano? Klaro na. Nakuha mo na yung sagot na gusto mong malaman. Ayun na, sinagot ko na. Hindi totoo. Naninira ka lang, gusto mo ko pagkapirahan. Oh. Kumukuha ka pa ng kasapakat mo. Ayan, oh, malinaw na, ha? Oh. Kahit makarating tayo kung saan, kahit sa presinto tayo makarating, ganun pa rin sasabihin ko. Hindi magbabago yung sasabihin ko. Nakakala mo. Yung matanda, may sakit. Kayo may kasalanan yan. Dahil sa panggugulo nyo, nagkasakit tuloy. Hindi makatulog. Nakakala nyo. Pag may nangyari dyan, kayo sisisihin ko. Dadating tayo kay Serapi. Tanda mo. Dumadaing sa akin yan. Hindi lang makaano lang sa akin na ayaw niya lang ako makipag-away. Pero sinesenyasan niya ako kung saan niya naririnig yung mga boses na nanggugulo rito. Pinipigilan lang ako niyan. Tinitiis niya. Hindi siya makatulog. Tinitiis niya. Kaya nagkasakit. Dahil niya ang ginagawa niyo. Pag may nangyari dyan, kayo sisisihin. Makakala nyo. Hindi mang gulo sa ibang lugar. Dito kayo nanggugulo. Intentional yung ginagawa nyo eh. Oh, ano yan? Hindi ba intentional yung ginagawa nyo? Oh. Dahil masamang tao dyan, ba't tinuguluhin? Dito kayo nanggugulo. Ano ibig nyo sabihin? Masamang tao kami rito? Dalawa lang kami rito. Isang matanda tsaka ako. Oh. Masamang tao kami rito. Bakit hindi nyo mapatunayan masamang tao kami rito? Nandiyan si Serapi. Akala nyo. Kasakit na yung matanda sa kagagawan nyo. Pira kayo. Wala kayong awa. Sa makagaang kayo, lalo kayo nagpapabigat dito. Pera lang kasi gusto nyo eh. Diyan kayo magaling. Diyan kayo magaling. Manira ng tao at gumawa ng pera. Hindi kayo lumantad dito. Tatago kayo dyan. Oh. Pakita kayo. Hindi kayo nagtatago dyan. Bawal yung ginagawa niyo. Patago-tago kayo dyan. Tira kayo. Para makita kayo. Pakita kayo. Hindi kayo parang daga dyan nakatago lagi. Diyan o, sa may harap ng pinto o. Pakita kayo. O. Tarantado ka eh. Yung matanda ang sinasalang-alang ko. Ako wala akong pakialam sa inyo. Kung wala sakit yan, hindi ko kayo papansinin. Tangin ninyo. Yung matanda may sakit na. Yung may nangyari dyan, kayo sisihin ko. Wala kayong mga utak eh. Tatago kayo dyan. Hindi kayo lumantad. Bawal yung ginagawa nyo. Maninira pa kayo ng YouTube channel. Akala nyo ba? Wala nyo, nakakalimutan ko yung ginawa nyo ha. Cybercrime yun. Lahat ng illegal pinasok nyo eh. Kaya
Cybercrime, pinasok nyo. Pira naman. Kasakit yung matanda rito dahil sa inyo. Hindi kayo makukulong. Kumahanan ko lang kayo, tandaan nyo. Makukulong kayo. Hindi kayo bibiruin ang camera ko pag nakuhanan ko kayo, tandaan nyo yan. Kahit yung mga boses yun na naririnig dito, yung mga recording ko na ginagawa, nakikirinig yung boss nyo, ebidensya yun, nakala nyo ba? Nakala nyo, nakakalusot yung mga boses nyo. Ebidensya yun. Yung abang nananahimik ako, kung ano mga sinasabi nyo, gugulo kayo. Ebidensya yun. Hindi lulusot, akala nyo lulusot kayo. Hindi lulusot. Ano ko, katibayan na ang iingay nitong mga to na ayan, napupuyat yung matanda, di ba? Ayan yung mga boses ng mga yan. Kukulit nyo kayang tumigil kaya nag-iisip yung tao tuloy dito, ba yung kailangan nyo, intentional yung ginagawa nyo, di ba? Pera ba? Diba? Kukulit nyo, wala kayong sawa. Gusto yun, pag piyestahan pa kayo ng media bago kayo tumigil. Reklamo yung ginagawa ko, hindi ako nagkipag-away, nagreklamo ko. Kaya nga nandiyan yung pangalan ni Serapi Tulpo para malaman niya yung sinasabi ko. Click nyo yung pangalan ni Serapi Tulpo, tingnan nyo ako sa pupunta. Dun sa ano niya. Subukan nyo i-click dun sa page nya, pupunta ko. Kukulit nyo, hindi kayo mapakiusapan. Kayong walang utak, may sakit na yung matanda, hindi pa kayo tumitigil dyan. Ilang beses na ako nag-live kanina, pinapakita ko may sakit na nga Pakukulit nyo mga ano pa rin kayo dyan. Alam ko naman pera lang kailangan nyo. Trabaho kayo ng maayos, malinis dyan. Hindi yung ganyang illegal na trabaho ginagawa nyo. Pabira kayo. Manggugulo kayo dito sa pamamahay ng ano rito, tao rito. Tama ba yun? Pabira kayo. Private property to, hindi ano to. Hindi nyo naiintindihan yun. Kaya private property, guguluhin nyo. Wala kayong kakapatan. Lalo na yung mga taga-ibang lugar na hindi taga rito. Wala kayong kakapatan manggulo. Hindi kayo taga rito, umalis kayo. Hira ka, baka tukuin ko pa mga pangalan nyo. Nakakasakit yung matanda dahil sa inyo. Hira kayo. Wala kayong tigil. Hanggang madaling araw, binubulabog niyo yung matanda Wala kayong wala kayong awa. Kaya nagkasakit yan dahil sa inyo Hira kayo. Kasi makarating tayo sa sa media, tandaan niyo hindi kayo uurungan. Lalo pa yung ginagawa nyo pagpakulong dahil dito sa bahay namin, sabit kayo dyan, tandaan nyo. Lahat yan sasabihin ko yan. Ano yung tao dito, bugula-bugi, guluhin nyo.
maintindihan ano kailangan nyo. Tutulad nyo ako sa inyo. Hira kayo, palibas, wala kayong mga utak. Kaya ganyan kayo. Taka na, YouTube channel na pinagkakakitaan ng tao, sisiraan nyo. Meron ba kayong isip? Diba? Wala kayong isip. Kung mabuti kayong tao, hindi nyo gagawin yun. Alam nyo nga hanap buhay yun, sisiraan nyo. Pagkaisa nyo siraan. Akala nyo, hindi nagpapadala ng email ang Google. Papadala ng email ang Google. Kasi nga ano dahilan ginagawa, sinasabi nyo, mga dahilan nyo. Nilulusot yung dahilan nyo. Di ubra yun. Diba? Ang usapan dun, ba't nyo pinakialaman? Ba't nyo siniraan? Ba't na yung nag-spam? Diba? Bawal yun, spam. Yung kinakain yan, pwede. Yung ginagawa nyo yung spamming, bawal yun. Cybercrime yun, maliwanag yun. Kasama sa kaso ng cybercrime yung spamming. Sirakan. Kaya ganyan. Malap kayo ng halap buhay na matino. Yung legal na hanap buhay, diba? Huwag yung illegal na nanggugulo kayo, naninira kayo para magkapera. Hindi tama yun. Hindi kayo nahihiya. Binabroadcast ko kayo na sabi ko yung mga ginagawa nyo. Hira kayo. Dito lang naman sa Dagupan. O, diba? O. Siyempre kakalat din yan. Mga taga-Dagupan pala, mga walang yan. Yung sisira ang lugar natin dahil sa ginagawa nyo. Sino may kagagawan? Kayo. O, dahil ako nananahimik ako eh. Diba? Kayo nag-uumpisa rito ng kagaguhan. Tigilan nyo na kami. Maawa kayo sa matanda na lang, huwag na sa akin. Ako kaya kong pagtiisan yung ginagawa nyo eh. Hindi ko nga kayo pinapasin, lalaro lang ako eh. Kaso naiisip ko yung matanda eh, na ano, babagabag ako eh. Hindi ako makapaglaro ng maayos pag tinitignan ko siya nagkasakit ng ganyan. Dahil sa inyo. Bihira kayo. Kasi ayaw nyo pa rin tumigil. Maawa naman kayo. Huwag na lang sa akin, yung matanda na lang. Nakikiusap ako sa inyo. Mamaya may mangyari dyan, kayo talaga sisisihin ko. Hindi ako nagbibiro. Kira kayo. Dumaying sa akin yan. Hindi daw siya makatulog, napupuyat siya dahil tinuturo niya gano'n, umunguso siya. O, ano ibig sabihin? Ibig sabihin may tao siyang naano. Diba? Nabubulabog siya. Nabulabog yung kanyang pagtulog. Nadidinig niya kayo. Bira naman, oh. Huwag isipin na mahina yung tenga ng matanda, mabiran. Siyempre may pakiramdam yan, tao yan eh. So, talaga oh. Hindi kayo marunong umunawa eh. Tandaan nyo yung sinabi ko, pag may nangyari dyan, sisihin ko kayo. Hindi tayo, wala tayo, tayo sisiyan. Wala kayo. Basta ako, nagreklamo sa akin yung matanda. Nagsabi sa akin yan. Hindi daw siya makatulog, napupuyat siya. Pinitiis niya lang, ayaw niya lang ako makipag-away, ayaw niya akong ganito. Ayaw niya ako nagsasalita ng ganito. Kasi hindi ko na matiis eh. Tinignan ko yung matanda eh. May sakit eh. Hindi pa rin kayo tumitigil eh. Gusto ko na maiyak sa ginagawa nyo. Mga hayop kayo. Wala kayong mga kwentang tao. Gusto nyo lang magkapera kaya ginagawa nyo yan. Tandaan nyo yung ginagawa nyo na yan. Pag may nangyari sa matanda kayo talaga sisihin ko. Ay, matagal mo sinasabi sa akin. Yan, binigay na sa'yo.
Ay, kahit ayoko pa nangyari sa'yo yan, ma. Binigay na sa'yo. Diba? Tagal mo nang hinihiling yan. Ako lang ang nagsasabi sa'yo, wag, wag. Ma. Ito na yung huling nakukuha na kita ng video, ha? Hindi na kita makukuha na habang kumakain ka. Kung nag-uusap tayo, wala na. Patawad mo kung meron mo tayong minsan napapagtalunan. Sana maayos ka na. Ha? Ito na yung huling hawak ko sa ulo mo. Hindi na ako mahawakan. Nasusulitin ko na, ma. Ano? Hindi na kita mamamasahe. Ano, ma? Sana hindi tayo magkikita. Oh. Mapaalam, ma. Alam. Mama. Salamat, ma. Salamat sa pag-aalaga mo sa akin. Pagpapalaki mo. Salamat, ma. Salamat, ma. Lagi yung pag-sabi sa akin na magkakamag-away. Salamat. Hindi ko kita, ma. Alam ko, hindi naman ako naging perfectong anak para sa inyo, pero nasa inyo po yung puso ko, ma. Paalam, ma. Paalam. Mahal ko kayo, ma.
na. Yan. Yung kumot. Paper. Ano yun? Ba, ikaw na magabot? Darating ba? Ikaw na. Basta mabot lang sa'yo eh. Diba? Okay na. Ay, sinaman yung ano, kuya, kutsyon? Oo. Hindi na lang ang tanggal. Ay, sige. Magdadayos pa eh. Kailan kaya? Ano na natin? Yan, kasama ka. Ha? Pwede ka naman sumabay eh. Pwede ka naman sumabay sa kanila. Ano ba? Awak mo? Pwede naman naman. After a month, ako'y nagbalik. Masak na pala yun. Maayos pa pala yung mga kahoy.
tayo ngayon sa parte ng Dagupan. Lalakad po tayo ngayon. Pakikita ko po sa inyo yung aking ginagawa bago po ako makakain. Lalakayin ko po ito yung layo na to. Talagang yun lang po yung tangi kong paraan sa ngayon dahil nung una yun nga po yung aking inirereklamo, yung malicious mischief po na ginawa sa bahay po namin. Sinira po ito nang wala pong permiso o legal process man lang, at agad po nilang sinira. Very intentional po ang ginawa nila. Nalalam naman po nila na ako po ang nag-alaga at nag-asikaso sa aking nanay, at hindi po ako nakapagtrabaho dahil gawa nga po ng kailangan ko po siya bantayan na talaga. Wala pong ibang mag-aalaga sa kanya, ako lang po. Ngunit sa kabila po ng aking mga kabutihan ginawa, sinira po nila yung bahay po ng aking nanay na sana kukuhanan ko po ng income dahil nagpagawa po ako ng ilang paupahan po dito. Ako po nagpagawa ng buong bahay. Dati po tumutulo yun. Pinagawa ko po yung yero, humingi po ako ng tulong. Hindi po doon sa hinihinga ko ng pagkain. Humingi po ako ng tulong at agad naman po akong tinulungan. Dahil nga po dun sa sitwasyon na tumutulo ang bubong, nababasa po si mama, nakakaawa po. Kaya, yun po ang nangyayari. Ako po talaga ang nagpagawa nun. Kaya ito, sinira nila, naghihirap ako. Hindi mo pagkain ko, kailangan ko pong ilimos. Hindi. Kamusta? Saan kayo galing? Ha? Sa amin, naghahanap akong pera. Sa kapusta. Buti pa kayo. Hihingi ako ng pagkain eh. Alam niyo naman. Saan yun? Dito lang sa may... Pagpipirma ron ha. Oh, hindi. Sa inyo naman ako eh. Alam ko naman. Sabi niya, makukulong ka Ay, lang. sa inyo ko. Talagang panindigan ko sa inyo. Dahil unang-una, alam ko namang walang kasalanan yung anak ko. Diba? Oo. At saka, hindi ako naniniwala sa kanya kasi mas may alam ako sa kanya eh. Alam niya, Oo. Marami akong alam pagdating sa batas. makukulong ka lang. Siya makukulong, di ako. Dahil hindi niya alam yung mga sinasabi niya. Marami akong alam sa kanya kasi pagdating sa batas, hindi niya ako kayang talunin diyan. Siya, nagsang ka lang. Bibili lang ako ng pagkain. Saan may tinda mo? Ha? Saan na may tinda? Yan eh. Saan ka, sinong may Dito lang sa may ligid. Hindi, hingi lang ako. Wala naman akong pera. Kaya naman. Hindi naman ako sinusuportahan. Alam niyo naman, sinira yung bahay namin. Ayaw mo naman sabihin sa tayo. Eh, May kukuha nga, magkakapera ka. paano nga mangyayari yun eh? Pinag-aanohan nila ako, pinagagamutan nila ako. Alam niyo naman yung paninirang ginawa sa akin ng mga tao doon. Sila kang ba? Oo, di ba? Alam niyo naman yun, di ba? Kayo na nga nagpapatunay na Walang siniraan. niya nga yung Oo, mag-asawa. ayun na nga, di ba? Alam niyo na siniraan ako ng tao dyan. Kayo nagpapatunay niya. Di ba? Kaya nangyari sa akin itong ganito, naghihirap ako, siniraan ako ng mga tao dyan. Saka yung isang masakit yung namatay. Kayo na nga nagsasabi, di ba? Ano pa ba kailangan na ebidensya? Tayo pupunta. Wala akong pera. Sige, pareho lang tayo ng dahil. Hindi, may So tinatawa. nga, magkaroon ako ng ganito para may pangarap buhay ako. Hindi kang magpabili sa kanya. Ako, ang hirap nga humingi ng pera, magpapabili pa. Yung nanay mo lang, mapera. Ako wala, hindi rin ako inaano, hindi rin ako... Wala nagsisinda yung mama. Sino? Yung hiningan. Hindi, ano yun, yung nagpagawa ng bahay namin. Yung tumulong sa akin na ano eh, yung paggawa ng bahay, di ba ako nagpagawa niyan? Saan nakasala? Dito sa may aligid. Lalakad ko lang. Oo, mahirap bigla. May tinatawagan ako yung isa. Balo na pag ako sinerto eh. Ayaw una ko tutulungan. Tutulungan ko kayo bilang ano. Ano, buhay pa yung matanda. Diba?
Oo, alam niyo naman talaga yun, di ba? Yung mga tao dyan talagang siniraan ako, alam niyo yan. Tapos, sabi, ang dami raw tao. Sabi, Ako, hindi mo raw hindi nga sila nakakapasok dun eh. Paano nila masasabi yun? Kayo lang nga Nilalagay mo raw sa gilid. Kalokohan yun. Hindi totoo yung sinasabi nila kasi ang hangad nila, siraan ako. Kasi kumakampi sila dun sa mga kapatid ko dahil gusto nila angkinin yung bahay. Yun ang purpose nila. Siyempre magkakapera sila. Natural, gagawa sila ng mga kwento-kwento. Diba? Nag-iisa ako, wala akong kakampi. Gagawa sila ng istorya. Saan nga sa pa. Oh, Hihirap ako 5,000. wala ka. Eh, hindi na yan. Marami. Ganun ba? Bali, mga may tulog. Sabi ko pa, mamasahin ko lang. Wala daw, ayaw. Saan kaya yung pera din? Kaya nga, hindi naman nila madadala yun sa ano. Wala na mga asawa niya. Oh, ano? Wala sila magkapatid. Ah, Yung kapatid niya, nasa Amerika. Architect. architect. Oo. Buti na siya nung isang buwan. Nagpunta siya doon. Kasi wala na sila magkapatid. Kaya na. Kumain na kayo niya. Ito kayo, ibang kakain. Kaya nila yung pera. Ngayon pa lang kakain pagkakuha ng pagkain doon. Binibigyan ka na. Oo, nangihingi lang ako. Ano yun? Tinitinda nila. Hindi. Ano nila yung pagkain nila? Bali, humihingi ako pagkain sa kanila. Siyempre, paano ako kung hindi ako kakain? Diba? Mamamatay naman ako sa gutom. Salamat. Wala na nga tumutulong sa akin. Eh. Hindi nagtitinda yun. Ha? Oo, meron. Lalakad yun at talaga yun. Bali, exercise naman yan. Eh. Ang init-init. Oo, mainit talaga. Kasi buto may payo. Sabi lumalabo, matakot sira na nga. Yung malaki, bumalik ka yung bumalik. Alin? Yung malaki. Ah, yung payo? Ayan, sira. Yun talaga yun. Makakaano yun. Tapos pinapakatangan pa yung anak niya ng hindi totoo, ano? Yan ang mahirap eh. Mabigat ang Oo. kawawa. Hindi kasi nakita ko kasi talaga yung sitwasyon eh, hindi. Love, ano lang eh, love square lang. Pag-aaway lang ba? Kumbaga dahil sa hindi niya matanggap na ayaw na sa kanya ni Rico, Ginansiyan niya. oo, hindi. Gumawa siya ng paraan na kasuhan niya ng gano'n, ng rape kahit di totoo. May nangyayaring ganyan eh. Sabi niya, O di ba? ano, Totoo yan kay Echegaray nga, di ba nangyari yan? bibigyan ka niya ng Oo. issue. Sabi niya. Oo, yun, di ba? Yun, Mabubulok ka. yun lang mga salita bibigyan kita ng issue. Ibig sabihin, hindi totoo yung sinasabi niya na nang rape yung asawa niya, di ba? Tapos Ganun lang yun. Tapos Hindi alam, totoo yun. doon daw sa kanila, wala nang nakakaalam yan. Oh. Eh paano, hindi naman nila yan. Dito na kayo. Dito ako ila. Ha, ingat kayo ha. Sabihin na, Oo, sige, ingat. Siya nga pala, yun yung dating tira sa amin. Yung lubos na nakakakilala sa akin kung sino po ako talaga.
Siya lang din kasi yung nakakapasok sa bahay namin, kaya alam po niya yung nangyayari. Kung ano yung sitwasyon ng aking mama, siya nakakaalam nun. Kaya nagalit siya, nag-voice out sa akin na sinabi niya, sinisiraan ako ng mga tao din. Dahil nakonsensya siya kasi nakikita naman niya ang totoo. Pero bakit niya sasabihin na ganun ganyan, di ba? Kaya sinabi niya sa akin yung totoo na sinisiraan ako. Kaya ayun, nalaman ko na siniraan pala ako ng mga tao doon. Kaya ayun na nga, hanggang sa nalaman ko na yung bahay namin, kaya pinagkariyan na nila. Nag-umpisa yun eh, boy pa si mama daw eh, ganun na raw ang ginagawa sa akin. Hindi nga lang daw siya makapagsalita sa akin dahil natatakot siya, baka pagkaisaan siya ng tao doon. Kasi unang-una, dayo lang siya doon, nangupahan lang siya sa amin. Diba? Ayaw naman niya na mapahamak sila dahil lang sa magsasabi siya sa akin ng totoo. Ayaw niya. Yun talaga yung totoo doon na siniraan ako talaga. Lapit-lapit na rin. Sahod na ba? Boss? Oh, salamat. Hindi, lagyan ako sa present. Thank you. Boss, dun lang. Dito yung
Ito yung aking daan. Kakalimunin na pagkain. Nakikita niyo yung rito, mga tao rito. Yan na pala. Boss, thank you. Salamat. Okay. Nakakain na rin. Ganito ang aking lunch. Ayan. Bibigyan ako. Kain. Mabuti na nga daw kung manghingi ka kaysa magnakaw ka. Mali yun, di ba? Manghingi ka na lang. At least, alam ng tao na hindi ka masamang tao. Gumagawa ka ng marunong akong manghingi, hindi yung hindi mo kailangan gumawa ng masama para makakain lang.
Hindi ako naniniwala ako na ang tao kaya gumagawa ng masama kasi hindi makakain, walang pangkain, walang panggastos. Ang tao, kapag marunong makiusap, marunong humingi, marunong humingi ng tulong, makakakain ka. Kagaya nito. Dahil sa totoo lang, a month ago, siguro kung nilang tumutulong na ganito sa akin, iisip ko, paano ako magtatrabaho para magkapera leasing ko, wala ako. Maghanap buhay ako, saan ako papasok? Kung mga gamit nga sa katawan ko, wala ako. Tanging ito na nga lang cellphone ng aking kayamanan para makapag-vlog at masabi ko yung mga totoo. Para makita na rin ng tao yung totoo. Kasi minsan yung katotohanan na itatago kapag hindi natin pinagamitan ng video, mga ganito. Importante ito. Para sa akin ang video nakatotohanan ng bagay sa buhay ng tao yan. Dahil ito pinapakita niya kung ano yung nakikita ng camera, ng lens. Lalo na kung gaya nito, live tayo. Hindi naman pwedeng dayain yan, live yan. Walang script. Pero ang ating battery is 6% na lang. Sana umabot bago parating sa bahay. Para makita naman yung aking paglalakad. Talagang lalakad natin to, balikan bago tayo makakain. Alam ko na malaki pagkakaiba ng buhay si mama at sa ngayon. Hindi wala na kasi mama pero sa akin lang meron naman akong pagkakataon na talagang magkaroon ng income dahil sa mga pinagawa akong paupahan. Ang hinanakit ko lang, bakit naman kasi ganun sinira nila nang agad-agad. Intentional lang ginawa nila dahil unang-una hindi nila ako sinabihan. Wala silang legal process na ginawa. Hindi man lang binigyan ng pagkakataon na bigyan nila ng pangkabuhayan. Dahil ako naman ang may-ari ng yero at ako nagpagawa ng bahay. Ba't nila sisirain? At alam ko rin na pagdating sa batas, meron silang nilabag. Yun nga yung malicious mischief na nasabi ko. Diba? Malisyosong kalokohan sa Tagalog, diba? Dahil hindi mo sisirain ang isang bagay na hindi mo na mapag-aari at alam natin yun. Hindi tayo tanga, hindi tayo bobo, nag-aaral tayo. Kaya kapag hindi sa atin, wala tayong karapatan na sirain, diba? Pwede ba na lang kung may court order siya na sinasabi ng korte na pwede mong galawin, pwede mong sirain, pwede mong ariin. Pero kung wala naman, magpapasya ka sa sarili mo, gagamitan mo ng tapang, gagamitan mo ng lakas, palakasan, gagamitan mo ng pera, mali yun. Dahil meron kang sinasagasaan tao. Nakagaya ko, naghihirap ako. Hindi mo pagkain ko, nililimos ko. Hindi nila alam ba yun na pwede mangyari sa akin? Nakikitira ako sa kaibigan ko. Kung ano-ano na mga naririnig kong masasakit na salita dahil unang-una, wala akong pera. Yan, gusto kong malaman ng tao yan na bino-voice out ko lahat ng hinanakit ko dahil unang-una
talagang mali naman talaga yung ginawa sa akin. Intentional at gusto lang nilang magkapera dun sa property ng aking nanay. Kaya nila sinira yung bahay na hindi naman sila ang nagpagawa. Gusto ko marinig ng buong Pilipinas ito, kahit sa buong mundo na rin, para hindi po tularan na mangyari ulit itong mga ganitong sitwasyon na aapihin yung isang tao porket alam nila na mababa ka lang, wala kang pera, diba? Hindi alam ng mga tao na akong nag-alaga sa nanay ko, na yung sumira ng bahay namin, sila yung mga hindi gumawa ng ginawa ko at hindi nila kayang gawin dahil ng una wala silang pagkakataon na alagaan si mama at hindi na talaga magagawa yun dahil busy sila, diba? At sinasabihan nila ako na ako na lang daw ang tangi lang inaasahan. Ba't nila ako sasabihan? Alam ko naman yun. Ibig ko sabihin, ba't nila ako inuobliga? Naalagaan ko, inaalagaan ko, pero sa kanila nang gagaling pag-uubliga, diba? Pinupus pa nila ako na alagaan ko. Pero alam ko naman yun, na obligasyon ko talagang alagaan yun dahil nanay ko yun, diba? Yun ang kanilang pagkakamali. Tapos pagdating sa uli, nung wala na si mama, andyan sila, yung bahay pakikailaman nila, sisirain nila kahit walang permiso, walang permit ng korte, o diba? Hindi ko alam kung kaninong permit nang galing yun, ba't nila ginawa yun, na alam nilang may kaso na pwede silang kasuhan sa ginawa nila, lalo na kapag may taong nangihirap, diba? Gaya ko, kung ano ng paninira ang ginagawa nila, may nagpapatunay, may nagpapatotoo na sinisiraan nila ako. Gaya ng matanda kanina, sinasabi niya na binabanggit niya yung mga naninirang tao sa akin, yung mga kaninang nakasama ko matanda. Ito naman kung aking vlog, gusto ko lang na malaman ng tao na may ganito palang nangyayari. Kapag hindi mo pala pinost out nag-vlog ka, mababaliwala, kawawa ang isang tao katulad ko, diba? Sana sa pamamagitan ng vlog ko na ito mabigyan ng pagkakataon na matulungan mga kagaya ng tao. Lapit-lapit na rin. Kunti na lang at makakaya na tayo. Papasalamat din ako dahil naging isang YouTuber ako kaya malaking bagay sa katulad ko itong mga vlog na ganito, kaya tulad ng mga pagpapatotoo na to. Maraming salamat po sa mga subscriber at sa mga nanood po ng aking mga video. Kundi sa inyo, wala po ako. Wala pong tulad ko na magtatagumpay sa mga ganitong gawain katulad ng paggawa ng video sa YouTube. Maraming po salamat sa inyo at nandito na po tayo. At ako'y kakain na po. Maraming salamat sa inyo lahat.